Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tao na medyo pambihirang claim. Siya si Narciso o Lalo at ayon sa kanya, siya raw ang numero unong instrumento ng Diyos. At para maintindihan natin kung saan siya nanggagaling, magsimula tayo sa isang napakatinding pahayag na siya mismo ang nagsabi. Sabi niya, nakikita mo ang kasalanan ng mga tao kasama ang mga kasalanan ng mga patay. Dito raw nagsisimula ang lahat. So, sino ba talaga si Narciso o Lalo based sa sarili niyang description? Well, una, siya raw ang God's number one instrument. Pangalawa, isa siyang faith healer. Pangatlo, naghahatid siya ng mga mensahe galing sa itaas at nakakapag-predict ng future. At heto pa, isang mahalagang detalye. Lahat daw ng serbisyo niya, libre. Walang bayad. Okay, para masundan natin ang kwento niya, ito ang magiging breakdown natin. Una, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging God's number one instrument? Tapos titingnan natin kung paano niya binibigyan ng kahulugan ang mga ordinaryong bagay na nakikita niya. Susunod, aalamin natin yung tatlong divine requirements na sentro ng mensahe niya. Tapos, ano ang mangyari kung hindi ka maniwala? Diyan papasok yung prophecy of consequences, na hahantong sa kanyang final warning. Game! Simulan natin sa unang bahagi. Ano ba talaga ang ibig sabihin pag sinabi mong ikaw ang number one instrument ng Diyos? Ating alamin. So ano ba ang definition ng instrument of God sa konteksto niya? Ayon sa mga materyales niya, ito ay isang taong pinili mismo ng Diyos para maging tagapagdala ng kanyang mga mensahe, magkalat ng katotohanan, magpagaling ng mga may sakit at syempre, i-guide ang mga tao papunta sa kaligtasan. At para magawa niya ang misyon na yun, binigyan daw siya ng tatlong very specific na regalo or gifts. Una, yung healing, kakayahang magpagaling gamit lang ang boses niya. Powered by God. Pangalawa, yung tinatawag niyang power of mind. Dito niya raw nakikita yung buong talambuhay at mga kasalanan ng isang tao. At pangatlo, prophecy. Yung abilidad na makita ang mga mangyayari pa lang sa hinaharap, lalo na yung mga trahedya. Okay, so yan yung mga gifts niya. Ngayon, paano niya ito ginagamit sa pang-araw-araw? Dito na tayo sa ikalawang bahagi, yung kanyang paraan ng pag-interpret ng mga simpleng senyales. Okay, para maging malinaw, tingnan natin itong isang actual example. Ito ay isang Facebook post niya, kung saan kinukwento niya yung isang simpleng paglalakad niya na naging, isang divine revelation. Habang naglalakad daw siya, may mga asong galit na tumatahol sa kanya, parang gustong mangagat. Ang interpretasyon niya, ang mga asong to ay kumakatawan sa mga taong nagagalit at mga taong hindi naniniwala sa kanya. Sa kabilang banda, may isa namang aso na mabait na sumunod pa nga sa kanya. Ito naman daw yung mga taong nakaunawa sa mga mensahe na dala niya. At ito pa, may mga insekto raw na dumadapo sa katawan niya. Pero ang kakaiba, hindi siya kinakagat. Para sa kanya, malinaw ang ibig sabihin nito. Kahit anong paninira ang sabihin ng mga tao laban sa kanya, hindi ito makakaapekto sa akin kasi totoo raw yung mga sinasabi niya. Okay, so mula sa mga signs sa paligid, pumunta naman tayo sa pinaka-core ng mensahe niya. Ano ba talaga ang kailangang gawin ng mga tao? Dito na papasok ang tatlong banal na kahingian. Ito raw yung tatlong P na hinihingi ng Diyos, ayon kay Ge o Lalo. Napakasimple lang daw. Una, pagsisisi. Pagsisihan lahat ng kasalanan. Pangalawa, pagbabago. Baguhin ang buhay at iwanan ang maling paniniwala. At pangatlo, paniniwala. Isang buo at kumpletong pananampalataya. So paano ba konektado itong tatlong to? Ayon sa kanya, parang domino effect lang yan. Sa oras na itigil mo ang isang kasalanan, yan ang pagsisisi. Dahil ginawa mo yon, pinapakita mo na nagbago ka na. Yan ang pagbabago. At ang mismong akto na yon ang nagpapatunay ng tunay mong paniniwala. Siyempre, may tanong na, paano kung hindi ka sumunod? Dito na nagiging seryosong usapan. Ito na yung ating ikaapat na bahagi, isang propesya ng mga kahihinatnan. At para illustrate yan, mayroon siyang isang post tungkol sa isang pamilya, ang pamilya Garcia, na ayon sa kanya ay isang halimbawa ng mga hindi naniwala. Anong nangyari? Ayon sa kwento, kilala raw siya ng pamilyang ito pero hindi sila naniwala. Sa katunayan, nagsalita pa raw sila ng masasakit na salita laban sa kanya. Ang naging resulta? Naghirap daw sila. 3 miyembro ng pamilya ang namatay.
At may babala pa raw ang Diyos tungkol sa isang emergency para sa isa pang miyembro. So, napakalinaw ng pinapakita niya rito, di ba? Dalawa lang ang landas. Para sa mga naniniwala, ang sabi raw ng Diyos, sila ay maswerte. Pero para sa mga hindi naniniwala, ang direktang sinabi raw ay wala ka nang gagawin sa kanila. At lahat ng ito, lahat ng kwento, mga turo at mga propesya ay nagtatapos sa isang pinal na mensahe, ang huling babala. At ito raw yung pinakamensahe na galing mismo sa Diyos na iiwan niya sa lahat. Mangyayari at mangyayari ito, pero huli na ang lahat, kaya sabihin mo sa kanila, laging handa. Matapos nating talakayin ang lahat ng yan, ang mga claims, ang mga interpretasyon, ang mga babala, ang tanong na naiiwan ay para sa ating lahat. Para sa'yo, ano nga ba ang dahilan kung bakit mo pinaniniwalaan ng isang mensahe?